Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Emmanuel, God with us. So, Matthew chapter 1 verse 23 ang sabi rito. The virgin will conceive and give birth to a son and will call him Emmanuel. So ayun nga na para ito pa rin yung yung prophecy or yung nakatakda na si Mama Mary na virgin ay maglilihi or at magsisilang ng isang anak, gano'n, na si Jesus ang tatawagin siyang Emmanuel. So pag sinabing yun nga, ulitin ko, pag sinabing Emmanuel, ibig sabihin is God with us, kasama natin. Ang Panginoon ay kasama natin. So sa unang teaching punta tayo, Emmanuel God, God wrap himself with humanity. So noon, walang literal na nakakakita sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay nakita niya ang Panginoon is talaga siya, kumbaga mamamatay siya. Kasi nga sa kadahilan na tayo ay makasalanan. And hindi natin deserve na makita ng mga mata natin ang Panginoon. So kaya ginawa ng Panginoon is God wrap himself with humanity. Sa pamamagitan ni Kristo, nagkatawang tao siya. In order na makasama natin ang Panginoon, in order na makita natin ang Panginoon, binalot niya ng pagiging tao. Binalot niya ng humanity yung sarili niya in order na makasama tayo or makasalamuhan natin at magturo kung ano ba yung katuruan niya, ganun. So ayun, sa kadahilanan, so sa ikalawang teaching ang sabi rito, ito yung dahilan kung bakit nagkatawang tao ang Panginoon at nakipagsalamuha sa atin. Ikalawa, God reconcile with us. So ginawa ng Diyos Ama na ipinadala niya si Kristo, nagkatawang tao ang Diyos. Ang pinakang dahilan is para makipagbati sa atin. So kumbaga kakaiba na tayo na yung nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Dahil tayo nga ay makasalanan, tayo ay yun nga, madumi, ganun, something like that. Tayo na yung naging masama, sa Kanya, pero ang Panginoon pa yung nakipagbati sa pamamagitan na pinadala niya si Jesus sa atin. So yun nga, pinadala niya si Jesus para tubusin tayo, para mamatay siya, para sa mga kasalanan natin, and ginawa niya iyon kasi gusto niyang makipagbati sa atin. So napakabigat na yun nga, ulitin ko, dahil tayo na yung mali, tayo rin nakagawa ng kasalanan, tayo rin nakagawa ng kamalian, pero ang Diyos pa rin ang gustong makipagbati sa atin. Pinili pa rin ng Diyos na makipagbati sa atin. So sa ikatlong teaching, sabi rito, God is present with us. So sa pamamagitan ng pagbaba or pagsilang ni Jesucristo dito sa mundo, binigay na sa atin si Jesucristo, yung Diyos naging kasama na natin. Yung Diyos is nabuhay dito sa lupa. Yung Diyos ay literal na nakasama nating mga tao at nabuhay dito sa lupa. Para saan? Para ituro sa atin kung paano nga ba mabuhay sa katuruan ng Diyos, or para ituro sa atin or maging mabuting halimbawa natin na kung paano nga ba natin ipapamuhay yung mga buhay natin, yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, kung paano tayo mamumuhay ng naaayon sa Kanya. So sa application po na tayo, paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Sabi dito, treasure Jesus as the most precious gift. So yun nga, marami tayo dito sa mundo, maraming mga makamundong bagay, sabihin natin pera, ari-arian, bahay, kung ano-ano, idolatry, something like that. So yung mga yun, wala yun eh. Yung mga yun, kumbaga, temporary lang eh. So ang kailangan natin pakahalagahan, ang dapat na pinakang mahalaga sa atin na regalo ay si Jesucristo. Yun yung pinakang
maganda or pinakamataas na regalo sa atin ng Panginoon, hindi yung pera, kung ano-ano, ari-arian. Ang pinakamahalagang regalo niya sa atin ay si Jesus, ay si Jesucristo. Dahil siya nga, yun nga, the truth, the way, and the life. So, kumbaga, sinasabi rito na siya yung pinakamagandang regalo sa kadahilanan na siya yung magdadala sa atin, sa Diyos, na siya yung magiging tagapamagitan natin sa ating Diyos Ama. So, sa ikalawang application, sabi dito, put yourself in Christ's work of reconciliation. So, kailangan natin magtiwala. Kailangan natin manampalataya na si Jesus ang daan. Na si Jesus ang pinakang pamagitan natin. Kasi ngayon nga, hindi natin pwedeng kausapin ng Diyos. Hindi tayong pwedeng hindi tayo pwedeng magdesisyon na ako ang makikipag-usap sa Diyos, ako ang bubuo ng relasyon ko sa Panginoon. Hindi yun pwede. So, kailangan natin na magtiwala kay Kristo dahil yun nga, siya lang yung pinakandaan natin para maligtas. Siya yung pinakang messenger or middleman natin upang makakonekta tayo sa Panginoon para maligtas tayo. So, put yourself in Christ's work of reconciliation. So, yung ginawa ng Panginoon para makipagbati sa atin, pinadala niya si Jesucristo dito sa lupa. Magtiwala tayo kay Kristo. Sa ikatlong application, sabi rito, fellowship with the Father and His Son through the Holy Spirit. So, sa kung paano tayo nakikipag-bonding sa ating mga pamilya, tropa, kaibigan, kapatid, ay dapat nakikipag-bonding din tayo sa Diyos Ama. Sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagdarasal, yun yung pagde-devotion, sa araw-araw na pakikipag-usap sa Kanya. No? So, dapat ginagawa rin natin yun, ginagawa rin nating hobby na makipag-usap or makipag-banding sa ating Panginoon. So, yun lamang. Napakanapong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.